Kailangan talaga ng Lakers si Jared Vanderbilt sa kanilang rotation mga idol. Pero bago yan, dito muna tayo sa naging laban ng LA Lakers at Phoenix Suns. Sa first half nga mga idol ay dikit lang ang laban, ngunit kontrolado ng Suns ang kalamangan. Kapag lalamang sila, hahabol naman ang Lakers dyan. Paulit-ulit lang na ganyan sa first half. Pero pagdating ng third quarter, dito na nga pinalaga ni LeBron James itong si Dillon Brooks. Galit na galit nga si LBJ dahil sa ginawa nito. Pero mukhang natakot naman itong si Dillon Brooks at naglakad na lang papalayo. Nagkaroon nga po ng momentum ang LA dyan papatapos ng third quarter. Nabaan pa nga po nila ang 9-point lead. Sa fourth quarter naman ay nagtuloy-tuloy nga ang momentum ng Lakers dyan hanggang sa umabot na nga sa 20 point ang biggest lead ng LA. Akala nga ng karamihan ay Lakers na ang mananalo, pero hindi nga sumuko ang Suns dyan hanggang sa nakuha pa nga po nila ang 1-point lead at ilang seconds na lang ang natitira sa oras. Napaul naman si LBJ sa 3-point line at naipasok ang dalawa sa tatlong free throw. Sa huli nga ay nakuha ng LA Lakers ang panalo sa score na 116-114. Pinangunahan ni Luka Doncic ang Lakers mga idol dahil nagtala ito ng 29 points, 2 rebound at 6 assists. Ngunit bagsak naman ang kanyang shooting percentage na meron lamang 28% sa field at 14% sa 3-point area. Si LeBron James naman ay may 24 points, 2 rebound, 4 assists, 1 steal at 2 block. Ngunit meron naman itong 8 turnovers. 5 nga dito ay nangyari sa first quarter. Double-double naman si DeAndre Ayton na may 20 points, 13 rebound at 1 block. Hindi nga naging maganda ang kanilang naging laro, pero still nakuha pa nga din nila ang panalo. Ano ba ang masasabi nyo dito mga idol? Habang tumungo naman tayo kay Jared Vanderbilt. Bago nga ang laban ng LA Lakers at Phoenix Suns kanina, si Bando nga ay parang 7 straight games nang hindi nakakapaglaro dahil tinanggal na nga ito ni JJ Redick sa kanilang rotation. Pero dahil ilang games na nga natatalo ang Lakers dahil sa kanilang depensa, sa wakas nga ay natauhan na din ito. Binigyan ni JJ Redick ng 15 minutes na playing time si Vanderbilt kanina kontra Phoenix Suns at hindi naman ito pinahiya si JJ Redick dahil bukod sa 7 points, 7 rebound at 2 steals na ginawa ni Vanderbilt, may mga play nga dyan na napaka-solid ng kanyang depensa at talaga naman napipigilan nito ang mga player ng Suns. Kaya naman sa palagay ko mga idol, siya ang naging X-Factor sa laban na yon. Dahil hindi siguro makukuha ng Lakers ang panalo kung hindi dahil sa kanyang depensa. Kudos nga din sa pagiging ready ni Bando. Kahit nga ilang games na itong hindi binibigyan ng playing time, hindi pa rin ito nawawalan ng gana dumepensa. Yung 6 nga pala sa 7 rebounds si Jared Vanderbilt ay galing sa offensive rebound. Sobrang sipag nga talaga nito mga idol. Yung ibang player nga kasi ay tamad kumuha ng offensive rebound. Bumababa kaagad sila at nag-aabang na lang sa depensa. At dahil nga po sa kanyang mga offensive rebound, nagkakaroon tuloy ang LA ng second chance points. Ano ba ang masasabi nyo dito mga idol? Dapat bang bigyan pa ng mahabang minuto si Bando at babaan na lang ang minuto ni Gabe Vincent?